Sound. Okay. Totoo po ba yon? Kahit kailan hindi siya nagkulang. Amen? Totoo po yon. Ni minsan hindi ho nagkulang ang Diyos sa atin. Kaya napakasarap pong awitan ng Panginoon sapagkat sobra-sobra, labis-labis ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Kung atin po titingnan, ano ba ang meron tayo? Lahat po ng meron tayo galing po sa Diyos. Kalakasan, kalusugan, isang buhay, naganap at kasiya-siya ay galing po sa Panginoon dahil po sa kanyang masaganang biyaya. Okay? At ngayon po ang araw ng simula ng ating pong pag-aaral. Ano po yung pag-aaral? Yan po yung tayo po yung mag-aaral sa Emmanuel Ministry Institute. No? Ibig sabihin, sumasamba na tayo, nakikinig na tayo ng salita ng Diyos at yung mga salita ng Diyos na ating napag-aaralan ay kailangan po natin ito. No, kasi yan po yung dalangin ko, Lord, paano ba na ang buong church ay makita nila yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos? Yung full grace ay mai-impart sa bawat membro ng church ay maibahagi. No, kami po ay nag-aaral sa Pastors Academy, sa Emmanuel Institute, no? Emmanuel Ministry Institute ay nag-aaral po kami ng mga sa Pastors Academy, mga pastor at mga leaders ay nag-aaral po kami. At sa mga member, ito po yung ibinibigay ng Emmanuel Ministry Institute na mapag-aralan po ng bawat isa upang ang bawat member ay magkaroon po ng kaunawaan patungkol po sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Kaya po yung full grace learner po tayo, ang full grace study ay ito po ay ating pong pag-aaralan. Meron po itong 15 lesson, no? Ito po ay course o kurso ng certificate in full grace studies. Ito po yung first year. Kaya kung matatapos po natin to, mamaya may attendance po tayo. Sa susunod po, check na lang po yon. Pero mamaya sana mag-attendance po kayo kasi yun lang naman po ang requirements na magkaroon tayo ng attendance, no? At pag natapos po natin yung 15 lesson, magkakaroon po ng graduation. Nakita po niyo lagi, may graduation po kami nung nakaraan sa HIAS. Kasama po yung mga extension doon, kaya marami po kami noon. Pero sa Valenzuela, medyo konti lang kami, hindi po kasama doon. No? Kami lang po na nag-aaral doon. Pero doon po sa Bulacan, sa HIAS Convention, kasama po yung mga churches na nag-aaral. No, meron pong first year, second year, third year. At yun po yung pag-aaral patungkol po sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. No, kaya po ayun, meron na po tayong extension. Tayo po ay extension na patuloy po natin maipalaganap ang kasaganaan ng biyaya o full grace studies ay maisagawa po natin. Amen? Sino po sa inyo excited na makatapos? No? Maganda po, marami po tayong matutunan. Maaring yung sa iba, pag nadinig nyo, basic. Parang sasabihin natin, nadinig ko na yan eh. Pero kailangan po natin magsimula. Alang-alang po doon sa hindi pa nakakapakinig, ay pakinggan po natin yung simple. Kasi ito pong first year, medyo basic. Pero doon po kailangan magsimula sa basic. Ano po yung basic? Yung patungkol po sa biyaya ng Diyos. Kala natin basic po yung grace eh. Puro na lang ba grace? Puro na lang ba grace? Kasi kung wala pong grace, wala ho yung sinasabi nilang malalim. Kasi ang pinakamalalim na kabutihan ng Diyos ay ang kanyang biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Okay, tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat sa oras na ito ang araw na ginawa mo para sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Salamat po sapagkat sa pamagitan po ng iyong mga salita na aming pag-aaralan mag-iiba. Magkakaroon kami ng ibang pananaw sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin na napakaganda na makita namin ang mga bagay na ginawa mo para sa amin. Maraming salamat po sa oras na ito at naniniwala po kami ito ang simula na patuloy po naming mapag-aralan na magkaroon kami ng pagkakaisa na ang bawat isa ay magkaroon ng karunungan at kaalaman. Wala pong maiwan. Yan po ang dalangin po namin. Wala hong maiwan. Sabay-sabay po kaming lalalim sa
sukdulan ng iyong biyaya sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po Diyos. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay kukunin ko po yung isang lesson sa 2 linggo. No? Ito po ay may pinamagatang created like God. No? Created like God. No? Sa tuwing pinag-uusapan po natin ang pinagmulan ng tao, meron pong dalawang napakahalagang aspeto na maintindihan po natin. No? Kung alin ba talaga. Meron pong dalawa lagi na option na pinaniniwalaan ng tao kung saan nga ba nagmula ang tao. Meron pong tinatawag po na teorya ng evolution at teorya at istorya ng creation. Dalawa po yan, isang theory at isang story. Yung teorya ng evolution po ay yan class nating nadidinig sa eskwelahan. Minsan mga mainit na Kristiyano, kaya kahit maibagsak ng kanilang profesor, kasi pinaglalaban nila yung kanilang pananampalataya na tama naman natin ipaglaban natin pananampalataya at paniniwala. At iyan po yung teorya ng evolution na pinasikat po ni Charles Darwin noong 1859. Kasabay ng pagkakalimbag ng aklat na ginawa niya, ito po yung aklat na ginawa na The Origin of Species. Yung pinagmulan ng tao. Na sinasabi dito, na ang pangunahing kaisipan ng teoryang ito, ang tao daw ay galing sa unggoy. Tingnan po niyo yung katabi. Meron po tayong makikitang ganyang tao. Na naniniwala sila sa teorya ng evolution. Na ang tao ay nagmula sa unggoy, nag-evolve, pagkalipas ng maraming taon ay naging tao. Bakit kaya marami pa rin unggoy ngayon? Yun yung nung high school ako ay, ba't kaya marami pa rin unggoy? Kung yung unggoy ang pinakalan ng tao, dapat ay mga tao na wala ng unggoy, mayroong mga tao pong naniniwala sa ideya na yan, lalong-lalo na sa bansang nasa kanluran, sa western na lugar, marami pong tao naniniwala. Ayaw nilang maniwala doon sa isang istorya na malinaw po na sinabi, na isulat naman, gusto nila theory, na hindi naman po kumbaga pagbabasihin mo ang dalawa, mas malinaw po yung sinasabi ng istorya ng creation. Okay. Bakit natin pag-aaralan to? Maaring meron po kasing magtanong sa atin. Maaring may mga tao na makausap tayo, paano ba natin to may papaliwanag sa kanya? Kasi kawawa naman po ang isang tao kung doon lang siya nakastay. Na wala siyang pagpipilian. Kasi ang tao kailangan may mapagpilian. Hindi niya alam yung istorya ng creation, ang alam lang niya ay theory ng evolution. Naalala ko po, sabi ni Bishop Eme, meron po siyang ganong pagkakataon na nung bata pa raw siya, nung bata pa siyang pastor, meron lumabas doon sa kanyang Bible study na hindi po pastor, ako yung nagmula sa unggoy. Nagulat daw siya. Meron palang mga taong ganon na naniniwala na siya yung nagmula sa unggoy. Sino ba papapayag dyan? Mula tayo sa unggoy, nung panahon daw niya, hindi niya naipaliwanag ng maayos. Kaya nalungkot siya. Nalungkot siya na hindi niya naipaliwanag kasi nga hindi pa siya masyadong nung bata pa siya noon. Kaya nga ngayon pinag-aaralan natin. Kaya naisulat to para mapag-aralan ng bawat Kristiyano na napakahalaga po na meron palang isang mas magandang istorya kung saan nagmula ang tao. Ang isa sa pinakamahalagang katuruan ng Biblia po ay ang creation of man. O ang pagkakilala sa Diyos at pagkalikha ng Diyos sa tao. Ang wastong katuruan at kaunawaan hinggil dito ay nagdudulot ng mas mainam na pagkakilala at pagdakila sa dakilang manlikha. Pag nakita natin yung ganda, kung paano ba tayo nilikha ng Diyos, nilikha tayo sa kanyang wangis, mas lalo nating pupurihin ng Diyos.
na wala naman tayong kinalaman doon kung paano tayo nilikha. Siya mismo ang lumikha sa atin na napakaganda pagka ang tao ay nakita niya ito na napakaganda ng pagkalikha sa atin. Yung pagdakila, pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay lalabas sa kanyang buhay. Ano ang iyong paniniwala hinggil sa pinagmulan ng tao? Yun po ang mahalaga. Ano ang iyong paniniwala hinggil sa pinagmulan ng tao? Sino po sa naniniwala sa evolution? No? Palagi ko, wala naman po yung dito na naniniwala sa evolution. At ang pinaniniwalaan po natin ay ang creation. The story of creation. Lubhang mahalaga po kung ano ang iyong pinaniniwalaan hinggil sa pinagmulan ng tao. Sapagkat kung ano, no? Kung anong iniisip ng tao sa kanyang puso, gayon nga siya. Kung anong iniisip natin, ganun nga po tayo. No, sabi po ng Proverbs 23 verse 7, ano po sabi diyan? For as a man, for as he thinks in his heart, so is he. No? Kung ano ang iniisip, kung ano, kapag iniisip ng tao na siya galing sa hayop, wala yung iisipin niyang siya hayop. Tama? Tama ba yan? Kasi kung yung puso, paniniwala mo, galing siya sa hayop, ikaw ay hayop. Kasi yun yung paniniwala mo. At tuluyang mag-isip na mag-asal hayop. Kasi pinaniniwalaan mo, galing ka sa hayop, kaya yung asal hayop. No? Meron pong mga ganon. May mga ganong instansa. Kaya nga, minsan, yung pong ang mahalaga, maintindihan po yung istorya kung saan talaga nagmula ang tao. Pero ang filosofiya ng evolution ay kumapit na sa hibla ng lipunan na siyang dahilan sa pagbaba ng antas ng pagkatao. Pagkaho, iyon ang pinaniwalaan ng tao, bumababa ang antas ng pagkatao. No, nakita po natin sa Singapore, sino po yung madalas sa Singapore, no? Si Brad Eric, no? Doon na po nakatira yan. Namamasyal lang po sa Pilipinas. Bawal pong umihi sa daan, sa kalye, tama? Against the law. No, against the law yun. Huhulihin ka doon pagka umihi ka sa pader. Pero dito, pag sa Pilipinas, against the wall. Kung saan-saan na lang umiihi, no? Kung saan-saan na lang umiihi, no? Ba't kaya ganon? Kasi nga, sa antas ng pagkaunawa patungkol kung saan siya, kung sino siya o ano siya. No? Meron pong mga pagkakataon na dahil po sa yung kanilang kaisipan ay bagsak dahil po sa kanilang pagkaunawa, may mga ganun pong mga tao dahil sila ay nagmula sa hayop, sa tingin nila sila ay nagmula sa hayop kasi asal hayop din po sila. Di ba ang asal hayop madaling magalit, no? Nananakmal, di ba yung aso? Pag inagawa ng pagkain, sasakmalin, no? Nagagalit. No? Yung kaya may mga tao magagalitin. May mga tao na hindi nila makontrol yung kanilang ugali, no? Yung kanilang ugali. Kaya minsan madalas may nag-aaway sa kalsada lang, di po ba? Nagbabarilan dahil lang po sa nakat, no? Hindi na pagbigyan, nagkakaroon ng road rage, no? Bakit? Kasi nga yung kanilang damdamin ay hindi nila makontrol, no? Pero tayo, bakit natin ito pinag-aaralan? Para makita natin na meron palang magandang aspeto ng buhay po natin na ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang hayop po kasi ay, lalo na sa relasyon, di ba? Ang relasyon dapat pinahalagahan. Pinahalagahan na relasyon. Ngayon, text-text lang, magkarelasyon na. No? Hello-hello lang. Magkasama na. No? Hindi po ganon. Dapat makita natin na meron palang magandang pagkalikha sa atin. No? Sabi rito, remember as you think in your heart, so are you. If you think you came from animal, you are an animal. You think like an animal and you act like an animal.
kung pinaniniwalaan mo. Ay wala naman po rito, no? Wala naman dito eh. Kasi tayo, if you think you came from God, you are like God. You think like God and you act like God. Salamat po sa Diyos kasi yan po tayo ngayon. Amen po ba? Don't forget what you think you become. Kaya, maaaring sa iba, basic po ito. Nadinig na natin ito. Pero mas maganda po, mas maunawaan natin to. Man was created like God. Naniniwala tayo dito? Na tayo, nilikha tayong tulad ng Diyos. No? Sabi po, isa sa mga pangunahing katuruan ng Biblia ay nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. No? Sabi sa Biblia, sabi po sa Genesis 1:26, meron po dyan, then God, yung God po rito, Elohim, said, let us make man in our image after our likeness. No? Tingnan po natin dito. No? Ilan po sa mahalagang obserbasyon sa talatang ito ay ang kombinasyon ng plurality at singularity. No, tingnan po natin, ang salitang Elohim ay plural. No? Pagka tinignan po natin yan, plural po yan sa original text sa Hebreo ay plural. Ang mga salitang image, likeness naman ay singular. No? Tingnan po natin. Kaya nga, minsan, ito po yung pinagtatalunan ng mga tao. Lalo na sa mga sekta-sekta na naniniwala sa isa lang, naniniwala sa dalawa, o naniniwala sa tatlo. Meron namang isang Diyos na may tatlong persona. Hindi naniniwala sa tatlong persona, kaya po nagkakaroon ng problema. Gayon po ang kontrobersyal na let us make sa wikang Pilipino ay likhain natin. No? Sabi doon, let us make. Yung pong sinabi ng Diyos ay sabi niya din sa ating binasa kanina na then God said, let us make man in our image, in our likeness. Sino po ang kausap? May kausap po ba ang Diyos? Hindi niya pwedeng sabihin na let us make. Ako rin yun. Hindi naman pwedeng ganon. Di po ba? Parang niluloko lang niya yung sarili niya. Kinakausap niya yung sarili niya, let us make. Ako rin yung us. Hindi man po pwedeng ganon, di po ba? Kaya malinaw po, dan dapat makita natin na tayo po ay nilikha ng Diyos sa wangis niya at meron siyang kasama sa paglikha sa atin. Sino ang kausap ng Diyos na nilikha niya ang tao? No, meron po, sabi nga rito, may mga relihiyon nagtuturo na di umano'y mga anghel ang kausap ng Diyos. Ang problema, ang posisyong ito ay walang pruweba sa Biblia na ang anghel ay manlilikha. Pag binasa mo ang Bible, wala pong nakasulat doon na nilikha ng anghel ang mga hayop. Wala hong ganon. Nilikha ng anghel ang mga punong kahoy. Wala po kayong mababasa na ang anghel ay kasama sa paglikha. Ang mga anghel ay hindi po manlilikha, sila ay mga nilikha din. Sila po yung mga nilikha din. Pag pinag-aralan po natin ang Doctrine of Angel, ang anghel po ay ginawa ng Diyos kompleto ang bilang. Hindi po yung dumadami. Wala po silang kasarian. Hindi siya babae, hindi siya lalaki. Maaring pangalan, puro lalaki. Gabriel, no? Di ba, meron doon na Miguel. Yung, alam niyo po ba yung Miguel na nakaganon, tapos may paniking nakaganon? Puro lalaki, pero wala po silang kasarian. Hindi po sila dumadami. Nilikha ng Diyos, kumpleto po bilang, at 1/3 of angel nagrebelde. Yung po'y nakasama ni Satanas. No? Sa susunod po natin mapag-aaralin yung kumpleto nun. Pero, tingnan po natin, nung nag-uusap po ang paglikha ng tao, ay ang nag-uusap po rito ay yung banal na Trinidad. Yung Trinity. Maaaring hanapin natin yung Trinity sa Bible. Wala namang Trinity sa Bible. Pag binasa mo ang Bible, walang Trinity. Walang salitang Trinity. Pero may essential. Makikita natin yung tatlong persona ng Diyos nandoon. Makikita po natin mamaya-maya yun. Meron bang pruweba ang Biblia, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay manlilikha? Meron.
Meron po doon. Makikita natin, meron. Sino sa inyo naman meron? Sabi mo sa katabi, meron. Oo. Una, sabi dito, the Father is a creator. Is a creator. Sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ano? Sabi doon, the heaven and the earth. No? Ginawa po niya yan. Ang langit at ang lupa, ginawa din niya nagawa na po niya yon, sinabi rin po niya, magkaroon ng liwanag. No? Dahil, bakit niya sinabi yon? Kasi madilim. Kaya laging positive po yung sinasabi ng Diyos. Hindi niya nakita yung dilim. Ang nakita niya, ano ba ang solusyon sa dilim? Magkaroon ng liwanag. Ang lahat ng ito ay ang Diyos po ang gumawa. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na nakikita natin, siya po ay ang gumawa nito. Mark 13:19, because those will be days of distress, unequal from the beginning, when God created the world until now and never to be equal again. Sino po gumawa? Ang Diyos. Sa Genesis, pag binasa natin ng Genesis, siya po ang nagsasabi. Nagsalita siya. Kailangan, may dilim, may liwanag. Nagkaroon ng mga bituin, nagkaroon ng mga tanglaw sa langit. Bakit hindi nagkakalaglag yung mga tanglaw sa langit? Kasi ang nag-ayos niyan ay ang Diyos. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at kasama tayo sa ginawa ng Diyos. Pangalawa, the Son is the creator. Naniniwala ba tayo doon na si Jesus Christ ay creator? Hindi lang po God the Father, yung God the Son, creator din. Bakit? Kasi kasama siya sa paglikha sa lahat at kasama sa atin. Sabi ng John 1:3, through Him, Christ, all things were made. Sino po yung Him? Si Jesus Christ. Without Him, sino yan? Jesus Christ, nothing was made that has been made. Sapagkat yung salitang binibitawan ng Diyos Ama ay si Jesus Christ. Nang pasimula pa kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling ng mga apostol. Ano? Sino yung nagkatawang tao? Si Jesus. Siya ang berbo, siya ang salita. At kasama siya, kung wala pong sinabi, kung wala po si Jesus Christ, hindi sinabi, walang nabanggit, kasi ang word ay si Jesus Christ, wala hong nalikha. Sabi doon, walang nalikha kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Colossians 1:16, for by Him, sino yun? Christ, all things were created, things in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers and authority, all things, lahat po ba? All things were created by Him. Sino po yun? Si Jesus Christ, and for Him. Nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Malinaw. Malinaw po ba? Na tayo po'y nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, para ka sa Panginoong Jesus. Okay. Sabi na, the Holy Spirit is a creator. Genesis 1:1-2, sabi, now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Siya po yung nag-hover. Siya po yung gumagawa doon, gumagalaw doon. Pag sinabi, nagkaroon ng liwanag, nandun siya. Because the Spirit is the power of God. No? Ang Word ay power of God, ang Spirit ay power of God to execute it. Sabi po ng John 26 verse 13, by His Spirit, He adored the heavens. His hand pierced the fleeing serpent. Tingnan po natin. Siya po yung gumagawa. Ang banal na Espiritu ay kasama sa paglikha ng sanlibutan. At dahil po sa salitang Elohim, kaya may mga pilosopo, dalawa lang, wala
Espiritu. Kasi pag dalawa, ano pa rin, plural. Ano? Pero makikita natin, bakit kaya yung Espiritu ay kasama? Makikita natin mamaya yan. Sabi doon, ang Elohim ay plural, maramihan. Ligtas nating masisigurado na ang nag-uusap sa paglikha ng tao ay ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ang Banal na Trinidad. Inaasahan po natin na maniwala po tayo dito sa doktrinang ito, na ang Holy Trinity ay totoo. Naniniwala po ba tayo doon? Dahil kung hindi, ito'y nangangailangan ng hiwalay na pag-aaral. Kung isa sa atin, hindi naniniwala dito, kailangan ng hiwalay na pag-aaral kung gustong matutunan ang kabuuan nito. Pero ito'y nangangailangan, ang Banal na Trinidad ay hiwaga. Naniniwala ba tayo hiwaga? Kailangan dito ng pananampalataya. Kasi nga, tayo po'y nabubuhay sa pananampalataya. Kung hindi natin pinaniniwalaan ito, hindi rin natin maintindihan ang patungkol sa Diyos. Kasi nga, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman patungkol sa Diyos. Maging ang pinakamalalim, sabi sa Korinto, di ba, 1 Corinthians 2:10, ang pinakamalalim na panukala ng Diyos ang nagpapaunawa sa atin ay ang Banal na Espiritu. Kung hindi ka naniniwala sa Holy Spirit, hindi mo maintindihan ang patungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga na paniwalaan natin na merong isang Diyos na merong tatlong persona. Ang Diyos ay isa, in essence, at tatlo naman sa persona. One essence, one in essence, three in person. There is only one God. Naniniwala tayo doon. May isang Diyos, pero merong tatlong persona. Naniniwala tayo doon? Sa Old Testament, sino po ang nakikita? Diyos Ama. Di po ba? Nung ipinanganak po, nung unang Pasko, ang Panginoong Jesucristo, sino na po ang laging nakikita doon? Sa binabasa? Ang Panginoong Jesus. Di ba? Pagkatapos po ng Panginoong Jesus, sabi niya, ako'y aalis, aakit ako sa Ama, maupo ako sa kanan ng trono ng Diyos, at padadalan ko kayo ng makakasama. Sino naman ang umientra dito sa paggawa ng mga apostol? Ang Holy Spirit. Meron pong isang Diyos na merong tatlong persona na may kanya-kanya silang ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pero in kabuuan, tatlo sila na gumagawa. Naniniwala po tayo dito? Ang Banal na Trinidad ay isang hiwaga na hindi kayang unawain ng ating limitadong kaisipan. I-admit po natin, we cannot fully understand nor truly explain how three are one and that one is three. Totoo po yun. Napakahirap. Marami pong magaling magpaliwanag, maraming ilustrasyon, itlog, may balat, may puti, may pula. Pero itlog yun. Marami po. Pag sinabi yung hangin, merong liquid, merong gas, merong solid. No? Meron pong ganon, mga kaunawaan. Marami pong explanation, pero ang kailangan po dito, pananampalataya. Maniwala tayo na may isang Diyos na mayroong tatlong persona. Tingnan natin. Okay. 1 John 5:7. For there are three that bear correct record in the heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost. These three are one. Tingnan natin. For there are three that bear witness in heaven. The Father, sino yan? God the Father. The Word, sino po yung Word? Si Jesus Christ. No? And the Holy Spirit. And these three are one. 3 and 1. Sa likod, maraming 3 and 1. Pero ang katotohanan, sa Diyos, iisang Diyos na merong tatlong persona, these three are one. Sila po ang nagpapatotoo na meron tayong Diyos na iisang Diyos na may tatlong persona. Remember, God is bigger than us, and there's no way our limited mind can fully comprehend Him.
However, we can accept by faith what the Bible say about God. Accept lang po natin, paniwalaan natin. Mararamdaman natin, maranasan po natin ang Panginoon. Ang ating kaunawaan tungkol sa Diyos ay limitado lamang sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang mga bagay na nahayag nauukol sa tao at ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Diyos. Sabi po sa Deuteronomy 29:29, the secret things, no? Ibig sabihin, yung secret things not written in the God's word belongs to the Lord our God. But those things which are revealed, ibig sabihin po ng revealed and written in God's word belong to us and to our children forever, that we may do all the word of this law. Yung mga bagay na hindi na isulat sa Bible, wag na nating alamin. Kasi marami po nasira ulo. Kasi hinahanap nila ang mga bagay na wala naman nakasulat. Ang mga bagay na nakasulat sa Bible, yan po yung ni-revealed sa atin. Kaya po, ang Bible ay full revelation of God. Pagka may nagsabi, ito'y ni-reveal sa akin ng Panginoon, tapos wala sa Bible, huwag po kayong maniwala. Kasi kumpleto na po ang Bible. Wala na pong kulang. Husto po yan. The Bible affirms not only that man was created in the image of likeness of God, but even created a little lower than God. Hindi lang po tayo nilikha ng Diyos katulad ng Diyos. Sabi doon, little lower than God. Sabi po ng Psalms 8 verse 4 to 5 sa NSB, sabi rito, what is a man that you make to take through of him, and the Son of Man that you care for him? Yet you have made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. May mababasa po tayo dyan sa NIV, ay naisulat po yung angel, little lower than angel. Pero pagka sa original text, yung pong God dito ay Elohim. Hindi po siya angel. Sa original text, yung God dito ay Elohim, si God. Nilikha tayo tulad po ng mababa ng kaunti sa Diyos. Realize, yun po yung sinasabi dito. Kasi nga po, may mga translation, kaya gamit po tayo ng maraming translation. Kasi wala akong perfect translation. Ang perfect po na isinulat, yung pong original text. Kaya gagamit tayo ng iba-ibang mga teksto at para kung magkakaroon ng kontra, gamitin po natin yung original text para hindi tayo malito. No? Ang Elohim po ay mula sa original text na Hebrew ay nangangailangan po isalin sa God. Pag sinabing Elohim, ito po ay God. No? Hindi po siya angel. Kasi sa Tagalog, sabi niya, ano ang tao upang siya iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya iyong kalingain. Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos at pinatungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Nilikha po tayong katulad ng Diyos. Sinabi po ng Bible, the Bible teaches that man was created like God. Anumang anyo at wangis, ang tao ay katulad po ng Diyos. Ang tao po'y pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamataas. Di ba tayo natutuwa doon? Di ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Tayo ang pinakamataas. Hindi ho tayo kapantay ng unggoy. Huwag po kayong pumayag. At hindi naman talaga tayo papayag. Tanging ang tao lamang ang nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at kanyang larawan. Ang tao ay nilikhang mas mababa ng kaunti sa Diyos. Binasa na po natin kanina. Pangkalahatan, walang turo po ang Biblia na ang tao ay kapantay ng Diyos. Wala po. Hindi porke sinabi nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis, kapantay na natin ng Diyos. Hindi po. Hindi rin po tayo nilikhang Diyos. Mababa ng kaunti sa Diyos. Pero hindi tayo Diyos. No? Bakit? May mga essential na ibinigay sa atin. Pero meron pong mga essence ng God na hindi po binigay sa atin. Tulad ng omnipotent, omnipresent, omniscient. Diyos lang po meron nun.
Kahit nga si Satanas, wala nun eh. Hindi niya alam. Pero tayo, meron sa atin ang Diyos. Mamakita po natin sa mga susunod po natin pag-aaral. Ang tao po ay hindi Diyos. Hello? Okay. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos at mas mababa ng kaunti sa Diyos sa punto ng paghahambing sa nilikha ng Diyos. Sapagkat tanging ang tao lamang ang nilikha ng Diyos ang nagtataglay ng wangis at larawan ng Diyos. Nalikhain ng Diyos ang tao, mayroong mga katangian na nasa Diyos na hindi po inilagay sa tao. Yun po yung tinatawag ko kanina na attributes, yung natural attributes ng God, omnipotent, omniscient, no? Omnipresent, yan po ay sa Diyos lang. Walang sapat mo na kakayanan ng ating limitadong kaisipan upang maunawaan ang gusto maging ang isang bagay lamang patungkol sa Diyos, lalo na ang lahat ng mga bagay patungkol sa Kanya. Hindi ho natin maarok yung kaisipan ng Diyos. Ang usapin pong teolohiya ay may higit na malalim kaysa sa iyong inaakala. Mula sa nakalipas na daang taon, ang usapin ng teolohiya ay nagdudulot ng maraming hidwaan, alitan, hiwalayan ng mga Kristiyano at mga simbahan, kaya't hindi po layunin ng pag-aaral na ito na banggain yung ibang paunawa. Ang kailangan lang may paunawa dito at patibayin ang isang katotohanan na ang Biblia ay nagsabi na ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis at larawan ng Diyos. At ikaw ay nilikhang katulad ng Diyos. Pinaniniwalaan po ba natin ito? Paano natin naging katulad ng Diyos? Paano nga ba natin naging katulad ng Diyos? Pag natapos po natin hanggang sa susunod linggo ang pag-aaral na ito, maintindihan po natin yung mga pagkakataon, ano nga ba yung wangis at larawan ng Diyos ang naibigay po sa atin. Unang-una, God is a triune God. Kailangan maintindihan muna natin, ang Diyos ay triune God. We are created like God. God is a triune God. Man is a triune being. Marami pa ho. Sa susunod pong pag-uusapan, yung ating, sa susunod na linggo, yung ating pag-aaral na ito. Isa sa pangunahing doktrina ng Ebanghelyo ng simbahan ay ang banal na Trinidad o Holy Trinity. Sabi nga kanina sa John 5:7, "For there are three and bearing witness in heaven and Father, the Son, and the Father, the Word, and the Holy Spirit, are these three are one." Sabi pa ng Matthew 28:19, "Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit." Tingnan po natin, ang original text po ng Griego, ito ay nakasulat sa malaking letra. At ang bawat isa ay mayroong pantukoy o definite article o Greek text write it this way: the Father, to Patros, the Son, to Hoyo, and the Holy Spirit, to Hagio Pneumatos. Tingnan po natin, the Father, the Son, the Holy Spirit. Ang paggamit po ng capital letter na definite article ay mas malakas na argumentong gramatika para sa pagiging tukoy at hiwalay ng bawat isa. Kaya po yung Father, big letter, Son, big letter, yung Holy Spirit, big letter, magkakaiba po yon. Hindi po isa lang, meron pong tatlong persona na tinutukoy dito. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu. Ang Ama ay hindi anak. Ang anak ay hindi espiritu. Distinct, separate from each other, and yet the mystery of it is that they are one. They are one in essence, and yet three in distinct, separate person. This is the mystery of the Holy Trinity. Intindihan po natin na mahirap ang ating maliit nating kaisipan. Marami pong nalilito rito. Kaya ang unang-unang kailangan paniwalaan. Pag pinaniwalaan mo
Ang tatlong ito, maintindihan po natin, maunawa natin. Ang Diyos ay higit na malaki kaysa sa kakayanan ng ating kaisipang umunawa, kaya siya'y Diyos at tayo'y hindi. Siya po'y Diyos, tayo hindi. Hindi natin maunawaan ang patungkol sa Diyos. Ang mga bagay na malalim, pero pinaunawa sa atin ito sa pamagitan ng Banal na Espiritu at ang kanyang mga salita. Limitado lang tayo sa pahayag ng salita ng Diyos na kailangan nating tanggapin sa pamagitan ng pananampalataya. Walang mahusay na teologo sa buong mundo na kayang ipaliwanag ang husto, ang hiwaga ng banal na Trinidad. Sa punto ng buong kasapatan ng walang iiwang katanungan ay kailangan po nating maintindihan na merong mystery dito. Sa pagsisikap ng mga marurunong at mga marurunong sa gawaing simple at madaling maunawaan ang banal na Trinidad ay inalis nila ang hiwagang bumabalot dito. Ito hindi natin maaaring gawin. Ang hiwagang bumabalot dito ay nag-iiwan sa atin ng mataas na paghanga sa Diyos. Pag inalis mo yon, yung mystery, parang yung kasing mystery, yung po yung paghanga natin sa Diyos. Yung mga bagay na hiwaga, ay bigay natin sa Diyos. Yung mga bagay na ipinaunawa sa atin, paniwalaan po natin, panampalatayanan po natin. Anumang pagtatangka ng napilit itong unawain ng limitadong kaisipan ay katulad ito ng pagsisikap na isalin ang tubig sa dagat sa isang baso. Pag pinilit mong unawain na hindi mo maintindihan, inuunawa, para mong sinasabi, yung tubig ng dagat gusto mo isiksik sa isang baso. Ganun po kahirap yon. Ganun po kahirap yon. Hindi mo maisasalin ang tubig sa dagat sa isang baso, pero pwede mong lagyan ng tubig dagat ang baso. Amen? Pwede mong lagyan ng tubig ng dagat ang isang baso. Pero pwedeng mong lagyan ng tubig ng dagat ang baso. Limitado ang kakayanan ng baso, maglula ng tubig ng dagat, pero pwedeng malagyan. Ganon din po tayo. May mga limitadong kaisipan na hindi natin kayang unawain, pero merong pinauunawa sa atin ang Diyos. At magpasalamat po tayo doon. Magpapasalamat po ba tayo? Okay. Maaari nating makilala ng tama ang Diyos mula sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Tinatawag po ito ay ang Biblia. Ang Diyos ay higit na malaki kaysa sa mga pahina ng Bible. Totoo yun. Hindi kayang ilarawan ng kompleto ng Bible ang Diyos. Pero meron pong kakayanan na maipaunawa sa atin kung ang patungkol sa Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng mga bagay tungkol sa Diyos na kailangan nating malaman upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Anumang ipahayag ng salita ng Diyos ay dapat nating tanggapin sa pananampalataya. Ang esensya ng banal na Trinidad ay pinahayag sa salita ng Diyos. Ito'y dapat tanggapin sa pananampalataya. Ito'y hindi dapat tanggihan dahil hindi natin maunawaan. Maraming bagay sa mundo na hindi mo maunawaan pero tinatanggap mo. Gayon din po na banal na Trinidad. Someone said, if you try to understand Trinity, you will lose your mind. But if you deny it, you will lose your soul. Marami po nagsasabing ganon. Pag inintindi mo, masisira ulo mo. Pero pagka hindi mo naman tinanggap ang banal na Espiritu, hindi mo pinaniwalaan, ay mawawala rin ang kaluluwa mo. Kasi hindi mo pinaniniwalaan ang patungkol sa Diyos. Kasi kasama po yun. Hindi mo rin maunawa ang patungkol kay Kristo kung wala ang Holy Spirit. Kailangan tanggapin mo na ang Holy Spirit ay kasama sa pagka-Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Meron tayong isang Diyos na mayroong tatlong persona. God is a triune God. Amen? Naniwala po ba tayo doon? Okay, ano po ang nandyan?
sa huli, kasi tatapusin na po natin to. Sa susunod po natin tutuloy. Ano po ang life application? Una, believe the story of creation. Maniwala tayo sa istorya ng creation. Huwag tayong maniwala sa theory of evolution. Wala hong matibay na ebidensya doon. Pero dito, may matibay tayong ebidensya na nakasulat po sa Bible. At piniwalaan po natin to ng merong pananampalataya. We are created like God. Naniniwala tayo dito? We are created like God. Kaya tayo nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Lord, salamat. Kasi nga, meron tayong ugnayan sa Diyos. Nilikha tayong tulad ng Panginoon. Likeness, and sabi doon, yung likeness of God nasa atin. Wangis ng Diyos ay nasa atin. We are created by the Father, by the Son, and by the Holy Spirit. Amen po ba? Ano po? We are created like God. Ano yung big idea? The big idea, I am created like God. Ng Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo at magpuri tayo sa Panginoon. Awitan po natin uli yung